Abot kamay ang pangarap, edukasyon para sa lahat. Sulong Edu Kalidad. #para sa bata. #para sa bayan. Ito ang paaralang panghimpapawid ng Kagawaran ng Edukasyon, Sangay ng Zamboanga del Sur. Halina't matuto, makinig at makisaya sa mga aralin sa Araling Panlipunan ng Baitang 10. Panibagong kaalaman, tuklasin. Magandang araw sa mga ginigiliw naming mag-aaral ng ika-10 baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Bobby Jeric M. Pedraza mula sa Sangay ng Zamboanga del Sur. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Bago tayo magsimula, siguraduhin nyo na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na nakakapakinig ng ating leksyon. Siguraduhin din ninyong hawak ang inyong module at sagutang papel. Ngayon ay maghanda na kayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung may nakaligtaan pa kayong gawin na maaring maging hadlang sa ating talakayan ngayon tulad ng pagbabanyo at pagbabawas, mabuting gawin niyo na yan ngayon dahil sa ilang saglit lang ay magsisimula na ang ating talakayan. Kung handa na kayo, narito na ang inyong guro sa Himpapawid, Ma'am Prelme R. Belvestre. Magandang araw mga mag-aaral mula sa ika-10 baitang. Ako ang iyong guro sa Himpapawid, Ma'am Prelme. Pag-uusapan natin ang iba't ibang paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng suliraning pangkapaligiran. Inaasahan natin na pagkatapos ng leksyong ito ay inyong natutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng kalamidad o panganib. Handa na ba kayo? Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang iyong mga modules para sa leksyon ukol sa kontemporaryong issue. Maayos ba ninyong nasagutan ang mga tanong sa paunang pagtataya na nasa pangalawa hanggang ikatlong pahina na inyong module? Kung ganun, mahusay. Panatilihing nasa inyong mga kamay ang inyong mga module at sundan ninyo ako para sa ating leksyon ngayong araw. Halina't pag-aralan natin ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib o kalamidad. Buksan ang inyong mga module sa pahina 15. Ating mababasa ang pangalawang paksa ukol sa mga paghahandang dapat gawin sa harap ng panganib o kalamidad. Mayroon ba kayong alam na panganib at kalamidad na karaniwang nararanasan natin sa ating bansa? Kung ganun, napakahusay dahil mayroon na kayong kaunting kaalaman ukol sa ating leksyon ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating leksyon? Bakit ba kailangan nating pag-aralan ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng kalamidad o panganib? Lagi nating tandaan na kailangan nating maging handa sa anumang oras upang mailayo tayo sa mga kapinsalaan na mangyayari. Kapag lagi tayong handa sa anumang kalamidad, malaki ang pagkakataong tayo ay maging ligtas. Mga dapat gawin sa panahon ng El Niño at La Niña. Una, maging handa sa negatibong epekto nito sa bansa. Pangalawa, iakma ang mga pananim sa abnormal na panahon at gumawa ng paraan upang tumagal ang mga patubig. Pangatlo, makiisa at makibahagi sa paglaban sa mga epekto, lalo na sa pagtitipid sa supply ng tubig. Pang-apat, linisin ang kapaligiran at siguraduhin na hindi barado ang mga daluyan ng tubig. Mga dapat gawin sa panahon ng bagyo.
Ang pagdating ng bagyo ay hindi inaasahan kung kaya't naglalabas ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration or PAGASA ng public storm signal bilang babala sa pagdating ng masamang panahon kasama na rito ang tungkol sa lakas ng bagyo. Tandaan mo na walang pagbabago sa public storm signal warning ng lugar at nababawasan ang palugit kung may bagong inilalabas na ulat panahon. Sa panahon ng bagyo, narito ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang para sa kaligtasan ng iyong kapamilya at ng buong pamayanan. Bago ang bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV para sa regular na anunsyo o babala tungkol sa kalagayan ng bagyong paparating. Pangalawa, laging maghanda ng mga gamit pang emergency na nakalagay sa lalagyang hindi nababasa kasama mga ekstrang damit, dilata, posporo, baterya at iba pang mahalagang gamit. Pangatlo, ayusin ang mga bahagi ng bahay, lalo na ang bubong para maging matibay at makayanan ang malakas na ihip ng hangin. Pang-apat, kailangang lumikas kung nakatira sa mababang lugar at delikado sa baha. Habang may bagyo, una, huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangang lumikas. Pangalawa, siguraduhin na nakasara ng maayos ang mga bintana at pintuan. Pangatlo, itago ng maayos ang mga kagamitan bago lilikas. Isara ang tangke ng gas at kailangang nakapatay ang main switch ng kuryente. Pang-apat, kung nilikas, siguraduhin may dalang emergency kit. Pagkatapos ng bagyo, una, manatili sa loob ng bahay kung wala pang opisyal na balita na nakaalis na ang bagyo sa bansa. Pangalawa, kung lalabas, mag-ingat sa mga naputol na kable ng kuryente na nakakalat sa daan. Pangatlo, makinig sa radyo o manood ng TV upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Pangatlo, makinig sa radyo o manood ng TV upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Pang-apat, siguraduhin na walang buhay na kable o outlet na nakababad sa tubig. Itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, lata, o paso upang hindi pamahayan ng lamok. Mga dapat gawin sa banta ng lindol. Bago ang lindol. Una, makilahok sa mga earthquake drill. Pangalawa, laging may handang emergency kit na naglalaman ng mga kakailanganin tulad ng bottled water, dilatang pagkain, gamot, at iba pang mahalagang kagamitan sa panahon ng paglikas. Pangatlo, mahalaga rin na maging pamilyar sa mga exit route ng inyong tahanan, lugar ng trabaho, at paaralan. Alamin din kung saan nakalagay ang fire extinguisher at first aid kit. Habang lumilindol, una, umiwas sa mga puno, poste, linya ng kuryente at struktura kung sakaling nasa open area. Pangalawa, magtago sa isang matibay na mesa at manatili doon upang maprotektahan ang sarili sa maaaring bumagsak na bagay na nasa loob ng gusali. Pangatlo, siguraduhin na laging pumunta sa ligtas na lugar. Pang-apat, napakahalaga na kalmado at maging alerto upang malaman ang dapat gawin sa mga panahon na katulad nito. Pagkatapos ng lindol, una, lumabas agad sa gusali, bahay o paaralan kapag huminto na ang pagyanig. Siguraduhin ligtas ang mga kasama at alamin kung may injury. Pangalawa, magdala ng emergency kit kung kinakailangang lumikas. Pangatlo, lumikas kung pinalilikas. Mga dapat gawin sa pagputok ng bulkan. Dapat sundin ang babala ng FEWOX. Kung pinalilikas, lumikas agad. Pangalawa, sa paglikas, magdala lamang ng mahalagang kagamitan. Huwag kalimutang magdala ng tubig, flashlight at radyo. Pangatlo, laging alalahanin ang kaligtasan ng bawat isa.
kaya laging sundin ang lahat ng paalala, babala ng kinauukulan. Manatili sa evacuation center hanggang hindi na kasisiguro sa kaligtasan. Maaaring may mga mahihinang pagsabog pati na rin ang paglindol. Mga dapat gawin sa banta ng pagbaha at flash flood. Una, maging handa sa posibilidad na pagbaha kung patuloy ang pag-ulan. Pangalawa, makinig sa radyo, manood ng TV para sa emergency instructions. Pangatlo, kinakailangan mag-imbak ng malinis na tubig baka mawalan ng water supply. Pang-apat, siguraduhin na sa maayos na lalagyan ang mga kagamitan sa bahay. Maaari itong ilagay sa mataas na bahagi upang hindi maabot ng tubig baha. Panglima, dalhin at isilong ang mga alagang hayop sa mataas na bahagi ng lupa. Pang-anim, manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo. Pang-pito, kung kinakailangang lumikas, tiyakin na kapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang tangke ng gas at nakasarado ang pinto. Pang-walo, huwag lumusong o tumawid sa baha kung di alam ang lalim nito. Iwasan ang mga lugar na may tubig baha. Pang-siyam, kung may dalang sasakyan at inabot ng baha, huwag piliting tumawid. Pang-sampu, pakuluan ng tubig bago inumin. Tapos na nating talakayin ang mga paghahandang dapat gawin sa harap ng kalamidad o panganib. Bilang isang mamamayan, hinihimok tayo na maging mapanuri at alerto sa lahat ng pagkakataon. Sundin ang mga tinalakay nating mga paghahanda upang masiguro natin ang ating kaligtasan. Ibahagi natin sa ating pamayanan ang ating natutunan upang hindi lang tayo ang maging ligtas, kundi pati maging ang buong pamayanan. Laging tandaan, ligtas ang may alam. Narinig nyo si Ma'am Prel May at natutunan natin sa kanya ang tungkol sa mga paghahandang dapat gawin sa harap ng kalamidad o panganib. Ngayon, kaya mo na bang harapin ang mga kalamidad o panganib? Kung oo, magaling! Narito ang karagdagang impormasyon. Bilang isang mamamayan, kailangang alam mo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na mayroong gampanin upang matiyak ang kaligtasan ng bansa. Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA. Sila ang nagbibigay ng mga update tungkol sa paparating na bagyo at sama ng panahon. Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PVOLS. Sila ang namamahala sa mga kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami. National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC na buo upang bawasan at maagapan ang panganib na dulot ng kalamidad. PIA, Ahensyang Pang-impormasyon ng Pilipinas o Philippine Information Agency, nagbibigay ng update tungkol sa mga rescue efforts lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Philippine Coast Guard. Sakop nito ang pagbibigay ng babala sa mga biyaheng pandagat kasama na ang rescue and search operations. Sinisiguro nito ang kaligtasang pandagat. Magbabalik tayo matapos ang isang paalala. Isang pandemya na tinatawag na COVID-19
ang nararanasan natin sa ngayon. Ang virus na ito ang dahilan ng kawalan ng trabaho ng ilan nating mga kababayan at nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Ito din ang isa sa dahilan ng pagkamatay ng ating mga kapwa Pilipino. Pinaalalahanan ka, ang iyong pamilya, maging ang iyong pamayanan na maging ligtas sa nasabing virus sa pamamagitan ng pag-iwas sa matataong lugar, pagsusuot ng face mask at face shield, magkaroon ng 1 metrong distansya kapag nakikipag-usap sa iba, gumamit ng hand sanitizers o alcohol, iwasang lumabas ng tahanan kung di naman kinakailangan, laging sumunod sa palala ng pamahalaan. Tandaan, hawak mo ang iyong sariling kaligtasan at kaligtasan ng iyong pamilya. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Ako pa rin ang inyong lingkod, Sir Buddy. Kanina, tinalakay ni Ma'am Prel May ang paghahandang dapat gawin sa harap ng kalamidad. At sigurado akong lahat ay alam nyo na ang dapat gawin. Ngayon, subukin natin ang iyong kaalaman. Sabay nating sagutin ang gawaing 10 na may pamagat na alam mo na ba na nasa pahina 11 ng inyong module. Simulan na natin! Suriin ang bawat pahayag. Isulat sa sagutang papel ang letrang K kung ito ay tama at letrang S kung ito ay mali. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sagutan ang bawat bilang. Una, iwasan ang pagpapanik sa panahon ng kalamidad. Uulitin ko. Iwasan ang pagpapanik sa panahon ng kalamidad. Pangalawa, antayin ang mga kinauukulan bago lumikas kahit inabot na ng tubig baha ang inyong lugar. Uulitin ko. Antayin ang mga kinauukulan bago lumikas kahit inabot na ng tubig baha ang inyong lugar. Pangatlo, bawat isa ay kailangang may kasanayan sa paghahanda sa kalamidad. Uulitin ko. Bawat isa ay kailangang may kasanayan sa paghahanda sa kalamidad. Pang-apat, maghanda ng emergency kit sa mismong araw ng paglikas kung sakaling pinalilikas. Uulitin ko. Maghanda ng emergency kit sa mismong araw ng paglikas kung sakaling pinalilikas. Pang-5, ang patuloy na pagtatapon ng basura sa mga kanal ang tanging sanhi ng pagbaha. Uulitin ko. Ang patuloy na pagtatapon ng basura sa mga kanal ang tanging sanhi ng pagbaha. Pang-6, iwasang mag-imbak ng maraming pagkain sa bahay, lalong-lalo na ang mga dilata. Uulitin ko. Iwasang mag-imbak ng maraming pagkain sa bahay, lalong-lalo na ang mga dilata. Pang-7, isantabi ang mga ginawang pagsasanay sa paghahanda sa kalamidad upang mabigyang pansin ang pagpapaunlad sa sarili. Uulitin ko. Isantabi ang mga ginawang pagsasanay sa paghahanda sa kalamidad upang mabigyang pansin ang pagpapaunlad sa sarili. Pang-8, ipagpatuloy ang pagmamaneho kung naabutan ng lindol sa daan upang makauwi kaagad. Uulitin ko.
Pagpatuloy ang pagmamaneho kung naabutan ng lindol sa daan upang makauwi kaagad. Pang-siyam, ang mga matatanda at bata ang dapat pinakahuling lilikas kapag may kalamidad. Uulitin ko. Ang mga matatanda at bata ang dapat pinakahuling lilikas kapag may kalamidad. Pang-sampo, bumalik ka agad sa bahay pagkatapos ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng mga alagang hayop. Uulitin ko. Bumalik ka agad sa bahay pagkatapos ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng mga alagang hayop. Nasagutan niyo ba ang mga pahayag? Ngayon, narito ang mga kasagutan sa ating gawain. Una, letrang K. Pangalawa, letrang S. Pangatlo, letrang K. Pang-apat, letrang S. Pang-lima, letrang S. Pang-anim, letrang S. Pang-pito, letrang S. Pang-walo, letrang S. Pang-siyam, letrang S. At pang-sampo, letrang S. Muli, Una, letrang K. Pangalawa, letrang S. Pangatlo, letrang K. Pang-apat, letrang S. Pang-lima, letrang S. Pang-anim, letrang S. Pang-pito, letrang S. Pang-walo, letrang S. Pang-siyam, letrang S. At pang-sampo, letrang S. Ngayon, natapos na ang ating talakayan. Gamitin ang inyong natutunan sa pagharap ng iba't ibang kalamidad o panganib. Maging alerto at mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Muli, ito si Sir Bobby Jeric Pedraza ng Zamboanga del Sur na nagsasabing lamang ang may alam.